Sa bawat pagdiriwang ng araw ng mga ina, binabasbasan ako ng aking nanay ng isang espesyal na pagpapala. Nang malaman niya ang pinagdadaanan ko sa eskwelahan, isang araw ay sinugod niya ito at gumawa ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Sa kanya ako pinilit na mag-empake ng aking mga gamit. Ano nga ba ang nangyari na naging sanhi ng ganitong kaguluhan sa malayong bansa ng Belgium? Magandang araw sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay Malaya, isang Pilipinang kasalukuyang naninirahan sa Brussels, ang puso ng Belgium. Ang pamilya ko ay medyo kakaiba sa karaniwan. Ang tatay ko ay isang purong Belgian, puti ang balat at bughaw ang mga mata. Ang nanay ko naman ay isang Pilipina, kayumanggi ang balat at may itim na buhok na umaalon. At ako, ang kanilang anak, ay isang mestisa, isang pinaghalong dugo, isang buhay na testamento ng kanilang pag-ibigan. Sa aming tahanan, tatlo kami na may magkakaibang lahi, ngunit ang pagmamahal at pag-aaruga na namamagitan sa amin ay higit pa sa kaninuman. Dahil dito, lumaki akong naniniwala na ang kulay ng balat ay isang maliit na detalye lamang na walang gaanong halaga. Inakala ko na ang buhay ko ay mananatiling masaya at payapa sa ilalim ng paggabay ng aking mga magulang. Ngunit iyon pala ay isang malaking pagkakamali. Sa isang iglap, ang mundo ko ay gumuho. Nagsimula ang lahat noong ako'y nasa high school. Ang aming pamilya ay lumipat mula sa aming dating tirahan, patungo sa isang bagong komunidad. Parehong abogado ang aking mga magulang, at noong mga panahong iyon ay magbubukas sila ng isang bagong law firm. Ang bagong lugar na aming lilipatan ay may mas magandang paaralan, kaya't para sa dalawang kadahilanang iyon, napagdesisyonan naming lumipat ng bahay. Noong una, nasasabik ako sa panibagong yugto ng aking buhay, sa bagong tahanan at sa mga bagong taong makikilala ko. Ngunit mula ng araw na iyon, ang buhay ko ay tuluyang nagbago. Hindi ko malilimutan ang unang araw ko sa bagong paaralan. Ang hangin ay tila napakalamig at mabigat. Sa hindi malamang dahilan, ang paaralang iyon ay may napakaraming estudyanteng puti. Ang kanilang mga tingin sa akin ay parang pagtingin sa isang kakaibang hayop sa zoo, puno ng pag-uusisa na may halong pagtataka at pagkamangha. Sa katotohanan, sa Belgium, mayroon ng mga maling pananaw at stereotype tungkol sa mga Asyano. Madalas, ipinapalagay nila na ang lahat ng Asyano ay insik. Ang ganitong pag-iisip ay nagbunga ng mga insidente ng karahasan at krimen, lalo na pagkatapos ng pandemya ng COVID-19. Ang puot laban sa mga Asyano ay lalong tumindi. Marahil dahil dito, sa paglipas ng mga araw, ang mga mapanuring tingin ay unti-unting naging mahinang tawanan at di nagtagal, naging hayagang pangungutya at paghamak. Sa mga paaralan sa Belgium, maraming aktibidad na nangangailangan ng grupo. Sa tuwing mapapasama ako sa isang grupo, ang aking mga kaklase ay laging nagpapakita ng pag-ayaw at pandidiri. Walang sinuman ang gustong sumabay sa akin sa pananghalian, kaya halos araw-araw akong kumakain mag-isa sa isang sulok ng kantina habang naririnig ko ang kanilang mga bulungan. Ang dahilan kung bakit ako kinasusuklaman ng aking mga kaklaseng puti ay dahil ako ay isang mestisang Asyano, isang taong iba sa kanila. Para sa akin, ito ay isang bagay na walang katuturan at hindi ka panipaniwala. Bakit kailangan kong magdusa dahil lamang sa isang bagay na hindi ko naman kontrolado? Sa mga unang linggo ng diskriminasyon, labis akong nasaktan. Paulit-ulit kong sinubukang sabihin sa aking mga magulang, ngunit sa tuwing bubuksan ko ang aking bibig, walang salitang lumalabas. Natatakot ako na kapag nalaman nila na ako'y binubuli dahil sa aking lahi, sisisihin ng aking ina ang kanyang sarili sa pagpapamana niya sa akin ng dugong Pilipino. Kaya sa huli, pinili ko na lamang manahimik. Ngunit napansin ng aking mga magulang na ako'y nagiging malungkutin at walang sigla sa bawat araw na lumilipas. Naramdaman nilang mayroong mali. Matapos ang ilang beses na pagtatanong, sa wakas ay bumigay ako at isinalaysay ang lahat ng katotohanan tungkol sa diskriminasyong dinaranas ko. Nang marinig nila ang aking kwento, pareho silang natigilan, hindi makapagsalita. Pagkatapos ay mahigpit nila akong niyakap at sabay-sabay kaming umiyak. Anak, ang tagal mo na palang nagdurusa ng mag-isa, sabi nila habang humahagulgol. Mula ngayon, kami na ng tatay mo ang bahala sa lahat. Ang aking ina, isang Pilipinang isinilang at lumaki sa Pilipinas, bago lumipat dito, ay hindi isang taong basta na lamang mananahimik. Nang malaman niyang ang kanyang anak ay inaapi at itinataboy, umalab ang kanyang dugo.
Kinabukasan, sumama siya sa akin sa paaralan. Hinarap niya ang prinsipal at ang mga guro. Kung hindi ninyo aayusin ang problemang ito ngayon din, mariin niyang sinabi, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal, ay formal kung idedemanda ang buong paaralan. Sa sandaling iyon, ang buong eskwelahan ay nagkagulo. Ang mga estudyanteng puti na patuloy na nang aapi sa akin, kasama ang kanilang mga magulang, ay ipinatawag sa paaralan. Sa pilitan silang pinaharap sa akin at pinilit na humingi ng tawad. Ang aking ina ay isang babaeng may matatag na paninindigan. Hindi siya kailanman yumukod sa sinuman. Ang kanyang tapang ay yumanig sa buong institusyon. Siyempre, hindi doon nagtapos ang lahat. Ang estudyanteng pinakamatindi ang pang-aapi sa akin ay tuluyang pinatalsik sa paaralan. Ang iba naman ay binigyan ng permanenteng tala sa kanilang mga record bilang mga taong may pag-ugaling rasista. Ang paggawa nito ay isang napakahirap na bagay, ngunit nagawa ito ng aking ina. Ang ganitong uri ng paghihiganti ay dapat sana isapat na para gumaan ang aking pakiramdam. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin ako bumubuti. Nawalan ako ng ganang kumain at hindi ako makatulog sa gabi. Sa tuwing titingin ako sa salamin at makikita ang aking sarili, isang refleksyon na ibang-iba sa aking mga kaibigang Belgian, ay nakakaramdam ako ng matinding pagkadismaya. Pakiramdam ko, ang lahat ay hindi makatarungan. Tila walang sinuman ang nakakaunawa sa aking nararamdaman. Unti-unti akong nilalamon ng kalungkutan. At ang mas malala pa, dahil sa patuloy na pagkulong ko sa aking sarili sa bahay, ang aking pag-ugali ay naging mas duwag. Ito ay naging isang masamang siklo na mahirap takasan. Tuluyan kong nawala ang aking dating masayahin at positibong pagkatao. Nang makita ko ng aking ina sa ganitong kalagayan, may iminungkahi siyang isang kanta sa akin. Ito ay isang kanta mula sa isang sikat na banda sa Pilipinas. Ang mga liriko ng kanta ay puno ng pag-asa at katapangan. Ang kantang iyon ay tila isinulat para sa akin, para aliwin ang aking nagdurugong puso. Mula ng araw na iyon, araw-araw kong pinakikinggan ang mga kanta ng bandang iyon. At sa isang kakaibang paraan, nagsimula akong makaramdam ng panibagong tapang. Naramdaman ko na kaya kong malampasan ang anumang pagsubok na darating. Ang kantang iminungkahi ng aking ina ay ang Tea with a Smile, tinang bandang Eraserheads. Nang makita ng aking mga magulang na unti-unti akong bumabalik sa dati, labis silang natuwa. Ngunit, hindi ko alam kung kailan nagsimula, napansin kong mayroon silang lihim na pinaplano. Sa tuwing nag-uusap silang dalawa at lalapit ako, bigla silang tumitigil. Ito ay lubhang kahina-hinala at ang aking pag-uusisa ay lalong tumindi. Isang araw, natuklasan ko ang isang napakalaking sorpresa na itinago ng aking mga magulang. Ang espesyal na regalong kanilang inihanda ay mga tiket sa eroplano patungong Pilipinas. Nang makita nilang nakatanggap ako ng positibong impluwensya mula sa pakikinig sa musikang Pilipino at unti-unti nang lumalakas, labis silang nagalak. Nagpasya silang gamitin ang pagkakataong ito para dalhin ang aming buong pamilya sa bansang sinilangan ng aking ina, ang lugar kung saan nagmula ang kalahati ng aking dugo. Isang linggong bakasyon para matutunan ko ang aking pagkakakilan ng Pilipino at magkaroon ng pagmamalaki sa aking lahi. Doon, aalamin natin ang kasaysayan, mararanasan ang kultura, mamimili tayo, at kakain ng masasarap na pagkain, sabi ng aking mga magulang na may ngiti sa kanilang mga labi. Sipsipin natin ang lahat ng positibong enerhiya mula sa Pilipinas, at pagbalik natin, mag-usap tayo muli ng maayos. Inakala siguro nila na matutuwa ako nang marinig ang kanilang plano. Inaamin ko, natuwa ako, ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng pag-aalala. Kahit na nakalaya na ako sa masakit na alaala ng pang-aapi, hindi pa rin ako komportable sa mga tingin ng ibang tao. Isa pa, kahit na ang Pilipinas ay ang bayan ng aking ina, para sa akin, ito ay isang lugar na banyaga at hindi pamilyar. Nag-aalala ako na baka sa Pilipinas ay mayroon ding diskriminasyon. Kahit na mayroon akong dugong Pilipino, hindi ako isang purong Pilipino. At syempre, hindi rin ako isang purong Europeo. Isa lamang akong mestiza na tila hindi kabilang saan man. Ilang araw ang lumipas, at ako'y nakasakay na sa eroplano patungong Pilipinas. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Hindi ako sigurado kung ito ba ay dahil sa kaba o sa pananabik, ngunit ang tibok nito ay tila gustong kumawala sa aking dibdib.
Hinawakan ng aking mga magulang na nakaupo sa aking tabi ang aking kamay at ngumiti. Huwag kang mag-alala, anak, bulong nila. Sa katunayan, ang aking ina ay isang ampon sa Pilipinas. Dinala siya sa Belgium noong siya ay napakabata pa lamang at wala siyang anumang kamag-anak dito. Ngunit sa kabila nito, ipinagmamalaki niya ang kanyang pagiging Pilipino at minamahal niya ang Pilipinas. Kahit na wala siyang pamilya doon, sinabi niyang ang Pilipinas ay parang mga magulang na rin niya at palagi niya itong itinatago sa kanyang puso. Kinwenta ko ang oras ng aming pagdating at isinuot ang aking earphones. Sinimulan kong pakinggan ang paborito kong kanta ng Eraserheads. Umaasa ako na ang Pilipinas ay magiging katulad ng kantang ito, katulad ng puso ng aking ina, isang lugar na magpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Hindi nagtagal, natuklasan ko ang isang Pilipinas na hindi lamang tumugon sa aking mga inaasahan, kundi higit pa. Una sa lahat, ang Ninoy Aquino International Airport o Denver. Kahit hindi ito ang pinakabagong paliparan sa mundo, ito ang pinakamagiliw na paliparan na napuntahan ko. Ramdam mo agad ang init ng pagtanggap ng mga tao. Ang isang gusali ay hindi palaging sinusukat sa pagiging bago, malaki o marangya. Ang ANZ ay may simpleng kagandahan at isang pakiramdam na parang nasa bahay ka lang. Ang pinakamahalaga ay ang simpleng kapaligiran na puno ng kabutihang loob na tatak Pilipino. Ang mga taong naglalakad sa paliparan ay mukhang disente, maayos manamit at magalang. Ngunit ang mga Pilipino ay hindi lamang maganda sa panlabas, kundi pati na rin sa kanilang kalooban. Habang hinahanap namin ang aming mga bagahe, medyo kami ay nalilito at nagkakagulo. Ang aking ina, na dinala sa Belgium mula pagkabata, ay hindi na kailanman nakabalik sa Pilipinas, kaya para na rin itong unang beses niya. Ngunit walang sinumang Pilipino ang nagpakita ng pagkainis sa amin. Sa halip, isang lalaking Pilipino ang lumapit sa amin at tinulungan kami gamit ang kanyang matatas na Ingles. Dahil sa kanya, mas madali naming nahanap ang aming mga gamit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang kabaitan ng mga Pilipino ay tunay na nagmumula sa kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, kahit na lumaki ang aking ina sa Belgium, tinuruan siya ng kanyang mga umampong magulang na magsalita ng Tagalog sa bahay, kaya medyo matatas siyang magsalita nito. Dahil sa napakagandang unang impresyon, sumakay kami sa tren ng BF papunta sa aming hotel. Habang papalayo kami sa dire at papasok sa pusod ng Maynila, unti-unting lumitaw ang tanawin ng lungsod. Napakaganda! Marami na akong napanood na music video ng mga kantang Pilipino. Ngayon na nakikita ko na ang mga tanawin na dati inasa video lamang, pakiramdam ko ay ako ang bida sa isang music video o parang nananaginip ako. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang aming paglalakbay, sa pagtingin pa lamang sa tanawin ng Maynila, naramdaman ko na ang simula ng paghilom. Pakiramdam ko, nahuhulog na ang loob ko sa Pilipinas. Ngunit ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, nang masimulan kong maranasan ang tunay na Pilipinas, ipinakita nito ang marami pang kagandahan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kadalian ng paglalakbay sa bansa. Una, ang sistema ng pampublikong transportasyon ay kahanga-hanga. Sa bawat mahalagang istasyon, mayroong hintuan ng bus, jeepney, o istasyon ng PK at sa mga hintuan, may malinaw na mga karatula na nagsasabi kung anong mga ruta ang dumadaan, kaya hindi ka malilito. Sa Belgium, ang bawat rehiyon ay may iba't ibang kumpanya ng bus at kailangan mong bumili ng bagong tiket sa tuwing lilipat ka ng zona. Ngunit sa Pilipinas, gamit lamang ang isang beep card, madali kang makakalipat ng linya ng tren o bus. Ito ay isang bagay na hindi ka panipaniwalang maginhawa. At kapag gumamit ka ng mga transportasyon API, malalaman mo ng eksakto kung kailan darating ang susunod na sasakyan, ang ruta nito, at ang kasalukuyang lokasyon. Napakadali. Ang sistema ng pampublikong transportasyon sa Belgium ay hindi gaanong maganda, kung wala kang sariling sasakyan, napakahirap mamuhay. Ngunit ang sistema sa Pilipinas ay halos perpekto. Nakakainggit talaga ang mga Pilipino, sabi ng aking ama na nasa tabi ko. Kung ang pampublikong transportasyon lang sa Belgium ay kasing ganda ng sa Pilipinas, agad kong ibebenta ang kotse ko at magko-commute na lang ako. Sang-ayon ako sa kanya. Habang tinitingnan ko ang aking amang nagrereklamo, natawa kami ng aking ina. At sa sandaling iyon, nasaksihan namin ang isang nakakagulat na tanawin.
Habang nakasakay kami sa patungong Makati, ang sentro ng komersyo sa Pilipinas, sa isang istasyon ay sumakay ang isang matandang lalaki na puti na ang buhok. Agad-agad, isang binatang nakaupo ang tumayo mula sa kanyang upuan at inalok ito sa matanda, nang walang pag-aalinlangan. Kahit na sila'y mga estranghero sa isa't isa, tila para sa binata, ito ay isang normal na bagay na dapat gawin, ang alagaan ang mga nakatatanda. Ito ang kulturang sinasabi ni Inay, ang paggalang sa matatanda, isang bagay na malalim na nakaugat sa pagiging Pilipino. Kahit na ang boses ng driver ng tren ay medyo istrikto sa anunsyo, sa tuwing may mga pasaherong sasakay o bababa, binabagalan niya ang takbo at minsan pa'y naghihintay hanggang sa sila'y makapasok o makalabas ng maayos. Sa Belgium, bagamat mahalaga ang pagiging magalang sa iba, dahil sa mataas na antas ng individualismo, hindi gaanong nagpapakita ng ganitong uri ng kabaitan sa mga taong hindi nila kilala. Halimbawa, kapag nagkatitigan ang mga Belgian sa pampublikong sasakyan, tatango lang sila ngunit hindi nila iisiping kailangan nilang tumayo para paupuin ang iba. Ngunit ang mga Pilipino ay tila may taos-pusong paggalang sa mga nakatatanda na nagpabago sa aking pananaw sa kanila. Ang kahangahangang katangian ng mga Pilipino ay paulit-ulit kong nasaksihan. Hindi sila basta-basta dumadaan sa isang pinto na nakabukas, palagi nilang tinitingnan kung may sumusunod sa likuran. Para sa kanila, ang paghawak ng pinto para sa susunod na tao ay hindi isang abala. Hindi sila naninigarilyo sa mga lugar na maraming tao. Kahit na sila ay naninigarilyo sa isang lugar na walang tao, kapag may dumaan, agad silang hihinto. Ito ay isang malaking pagbibigay galang sa mga hindi naninigarilyo. Nang masaksihan ko ang lahat ng ito, napagtanto ko na ang Pilipinas ay isang napakagandang lugar para manirahan. Ang isang dahilan kung bakit ko ito naisip ay dahil sa kumpletong mga pasilidad sa bansa. Sa bawat sulok ng Pilipinas ay may mga convenience store. Mula sa mga merienda hanggang sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, lahat ay naroon. Siyempre, mayroon ding mga convenience store sa Belgium, ngunit karaniwan, sa maliliit na bayan, iisa lamang ang matatagpuan at kadalasan ay katabi pa ng isang gasolinahan. Kung ikukumpara, sa Pilipinas, ang mga convenience store ay nasa bawat kanto. Nag-aalok din ang mga tindahang ito ng serbisyo, tulad ng pagpapadala ng pakete o pagbabayad ng mga bill, at bukas pa sila kahit sa katapusan ng linggo. Dahil ang mga lugar na ito ay bukas 24 paghahati 7, natutugunan ng mga Pilipino ang kanilang mga pangangailangan anumang oras. Bukod dito, ang liwanag mula sa mga convenience store ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan kapag naglalakad sa gabi. Sa katunayan, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamataas na antas ng kaligtasan sa mundo. Dahil dito, nagawa kong mag-enjoy sa isang relax at masayang gabi kasama ang aking mga magulang nang walang anumang alalahanin. Sa Belgium, kahit na malakas ang kapangyarihan ng mga pulis, mataas ang crime rate. Madalas may mga insidente at may mga gangpa na naghahasik ng lagim. Kaya ang paglabas sa gabi ay nangangailangan ng matinding pag-iingat. Kung ikukumpara, ang gabi sa Pilipinas ay napakatahimik na para bang nasa ibang mundo ako. Dito, sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila, habang pinagmamasdan ang mga ngiti ng mga taong nakakasalubong ko, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang mga sugat sa aking puso, na dulot ng malamig na pagtrato sa Belgium, ay unti-unting naghihilom sa ilalim ng mainit na pagtanggap ng bayan ng aking ina. Dito, hindi ako isang kakaibang Asyano. Dito, ako si Malaya at sa wakas, nararamdaman kong malaya na nga ako.